Kumusta mga kabirador? Welcome back again sa Pinoy ang Birador. Kaya ng umaga, pinanood ko tong interview ni Bonjing Rimulya. Lumabas din ang katotohanan, ang pakay talaga ni Bonjing Rimulya kung bakit siya nagpa-appoint kay Bangag Marcos dyan sa ombudsman. Ito pala talaga ang kanilang plano. So ito mga kabirador, may balak talaga silang kasuhan si BP Sara. Pero good thing mga kabirador, dahil tulad ng sinabi niya, iwan ko kung hindi ba ito ay bukang bibig lang. Kasi hindi naman natin alam, kasi ako hindi rin ako abogado. Wala akong masyadong alam sa batas, kundi yung tanging kaalaman ko lang sa batas ay ang aking pangsariling right lang. Yun lang ang aking alam. Iwan ko ba kung totoo itong sinasabi ni Bonjing Rimulya na hindi nila kayang ipatanggal sa posisyon ang mga impeachable officials tulad ng Presidente, Vice President at iba pa mga impeachable officers. Kundi idadaan muna daw sa impeachment bago mahusgahan ng ombudsman. So ito mga kabirador, sabay nating pakinggan itong interview ni Bonjing Rimulya dito sa 2x2 ni Katunying at saka ni Jerry Baha. Okay, ito na mga kabirador. Ang politika masalibo talaga. At meron mga taong ayaw pumayag. Pero yun talaga, wala naman tayong ibang kaso sa totoo lang eh. Hindi naman tayo nakasuhan sa buong buhay natin eh. Ito lang talaga yung nagparami ng kaso na tingin ko naman eh hindi naman tayo mapapahiya sa taong bayan sa mga kasong ito. Paano po yun? Kayo pong ombudsman, ang kaso po, actually may humabol pang kaso eh. May nag-file po ng kaso in relation to the March 11 incident. Ano pong gagawin niya? Paano yung magiging diskarte niyo po ng ombudsman? Ano yan eh, naka-pending na yan sa Supreme Court eh. Hindi naman yan bago. Yun naman ang pinagmula ng lahat ng kaso na fina-file sa atin. At ang tingin ko naman ay malinaw naman na ang world community ay nakita ang ginawa ng Pilipinas na matahimik at sumunod tayo sa warrant na inisyu ng ICC. At ito naman ay isang wake-up call lang sa ating mga kababayan na kahit na hindi ka member ng ICC ay kasama ka pa rin sa international group of nations na naniniwala sa human rights. Nakakatawa itong mga hinayupak na ito. Human rights daw. Itong yung ginawa nila kay FPRRD. Kinonsidera ba nila yung human rights? Talaga itong si Bonjing, niluloko tayo. Pero hindi talaga yan ang focus natin, dito tayo. Yun naman yun eh. Yun yung talaga ang... Nagmalinis lang talaga itong Bonjing nito, pero huwag ka mag-alala Bonjing. Magaling lang kayo sa kasi nakaposisyon kayo. Pero tingnan natin sa darating na mga araw. Pinagbumulan nitong lahat. Opo. However, there is a pending case o meron pong i-file na kaso mismong sa tanggapan ng ombudsman. Well, iba na yun. Hindi naman siguro sa akin na yun. Kasi nga, may prejudicial question naman dyan na nasa Korte Suprema. Yun eh. Iintayin natin ng Korte Suprema na mag-rule muna sa legality na nangyari. Kasi pagka tayo na-uphold ng Korte Suprema, di wala na rin yung kasong yun. Hindi rin gagalaw. Opo. That talaga, is on the assumption na ma-uphold ang kayo sa Korte Suprema. Pero hindi ho kaya magiging problematic yun if the decision turns against you or not in your favor? Well, in the remote possibility it happens, then we will cross the bridge when we get there. Kasi ang tingin ko talaga ay as a member of the community of nations, the Supreme Court knows its role na ang human rights talaga ina-uphold. Kasi itong international humanitarian law is a global legislation yan. More than 150 countries have adopted that law in their own legal systems. Naintindihan ng lahat ng buong mundo ang importansya ng batas na yan. Okay.
Tapatan po at nanonood ang ating mga kababayan, nandyan po ba kayo? Kasama po ba sa priority nyo is to prosecute the Vice President Sara Duterte? Titingnan natin yung mga sa kanya, reklamo sa kanya. Kasi never ko nakita. Ang unang reklamo na final sa kanila ay actually final ni Sonny Trillanes. Hindi ko na nakita yon. Kasi nung dumating yung sa DOJ, ang nangyari, finash break yan ng dating Prosecutor General papunta ng Ombudsman. Kaya hindi ko nakita yung demandang yon. Kita nyo, narinig nyo mga kabirador? Diretso ka agad, VP Sara. No. VP Sara ka agad. O, pakinggan pa natin. Ito naman demanda ng House. Hindi ko yan pinapansin talaga kasi malayo yan sa bituka namin sa DOJ dahil ang amin nun ay ang dami-dami namin trabaho. Kaya hindi ko talaga, ngayon ko lang pag-aaralan yung mga kasong yan. So, totoo lang. Pag-aaralan nyo talaga yung mga kaso. Klarong-klaro mga kabirador. No, klarong-klaro kung saan ba talaga siya. Mayroon talaga silang binabalak na hindi maganda. Ibig sabihin, hindi talaga siya para sa taong bayan, kundi para sa mga kalabang mortal sa politika ng mga Marcos. Sige, and besides, pwede po bang i-prosecute ang sitting Vice President kung hindi pa siya na-impeach? Yan. Sa totoo, pwede. Pwede. Pwede hong investigate at pwede hong i-prosecute kung meron hong laman ng investigation na nagsasabi na liable siya for a criminal act. Di lang natin siya pwede tanggalin sa powers natin. Pero pwede natin i-prosecute po. Ganun lang po yan. Kahit po congressman tsaka senators, hindi po natin pwede i-remove yan, pero pwede natin i-prosecute. Kasi yun po yung sinasabi ng batas. So, in the same manner, pwede rin po bang investigahan at i-prosecute ang sitting president? Imbestigahan pwede. Sa totoo lang pwede. Oo. Alanganin yung sagot niya, no? Alanganin, no? Imbestigahan pwede. Pero hindi pwede i-prosecute. Grabe. Paano yun? So, hindi mo pwede i-remove. Kailangan impeachment pa rin ang proseso para sa impeachable officers. At sa iba naman, kagaya ng House, sila nag-expel ng member nila. Tsaka ang Senate, ganoon din. Sila rin nag-expel ng member nila. Kung hindi pwedeng i-remove, para saan yung investigasyon? O anong gagawin ng ombudsman do sa resulta ng anumang investigasyon ninyo? Ibibigay mo yan. Kung sabihin natin sa Senate President, ibibigay mo sa Senate President. Kung sa Senate kung senator ang nasa sakdal. At yung resulta ng investigation, ibibigay mo rin yan sa House. Actually, upon conviction lang yan aalisin. Kung na-convict na yan sa Sandigan Bayan, saka aalisin yan. Saka yan madadrop from the rolls. Kung Vice President, automatic. Yan? Impeachment pa rin yan. Ibibigay natin yan sa sa impeachment pa rin. Sa Speaker of the House for proper action. Pag meron pong conviction yan. Okay. Alam nyo, mabuti at meron kayong... Pag Vice President talaga pinag-uusapan, automatic talaga yung sagot na, no? Pero kanina, tinanong siya kung tungkol sa Presidente, kung ipoprosecute, hindi niya pala kaya iprosecute, no? Hindi niya sinabing kaya ipoprosecute. Imbestigahan, pwede, pero i-prosecute, hindi pwede. Kita nyo na, one-sided talaga itong na to. So, saan talaga tayo pupulutin mga kabirador? Mga kababayan, mga kabirador. Lahat ng mga kababayan kong Pilipino, hindi pwedeng tayo yung mga manahimik lang sa tabi-tabi, manahimik lang sa ating bahay, kung ganyan at ganyan na yung mga nilalabas sa bunganga ng mismong binigyan ng kapangyarihan ng presidente sa ombudsman. Hindi pala talaga siya para sa bayan, kundi para sa mga Marcos lang. Ituloy pa rin natin yung pakikinig, baka may maganda pa siyang sasabihin. Yung paliwanag, kasi pasensya na kayo, umidad na ako na 25 years old, ombudsman. 35 35 pala, 35. Umabot na po ako sa edad na 35. Pero ang naiisip namin lagi, kapag ikaw ay presidente o vice-presidente, doon na lang muna kung batsero, ay hindi ka pwedeng investigahan at i-prosecute at sampahan ng kaso sa husgado ng ombudsman. Yun nga yun. Yun nga talaga yun. Wala talagang batas na mag-iimbestiga o magpo-prosecute sa
sa sitting Vice President at saka sa mga impeachable officials. Pero ito talaga si ano, no? Ito talaga si Bonjing Rimulya, sanay talaga sa bending the law. Ang talagang hindi pwedeng sampahan ng kaso, Presidente. Kaya yan, kung meron kang findings yan, ibibigay mo rin sa Speaker of the House yan. Kasi impeachment process pa rin ang masusunod. Ang masusunod. Okay. Sige, kumbachera, ito muna. Actually, itong mga legal questions ngayon, tama. Okay, Ombudsman ito, laging... yung mga legal questions kasi ngayon, kakaiba eh. Ang laging issue sa mga nalalagay na Ombudsman, meron lang ipahahabol dyan, nakalaban sa politika. Isa yun. Tapos meron din namang, kaya inilagay yan, bilang proteksyon ng nakaupong presidente, kahit na makababa na siya, ay may proteksyon ang appointing president. Ano sa inyo doon, Ombudsman? Everything is up to the evidence. Basta may ebidensya, ano magagawa natin kundi sumunod sa ebidensya? Yun naman talaga ang hinihingi ng kahit na korte. Bigay mo sa amin ng ebidensya para pwede natin i-convict o pwede natin usigin ang tao. Ayan. Sa investigasyon ngayon sa flood control, lumalabas na talaga ang pangalang Saldico Martin Romualdez. At sino pang kasunod niyan? BBM. Ngayon, tulad na sinasabi niya na pwede palang imbestigahan o i-prosecute ang presidente o ang sitting vice president, ayan na. Dahil mas malaki ang kaso ngayon, dahil national ang problema ngayon dito sa flood control anomalies nito sa DPWH. Unahin mo yan. Kasi kung hindi yan unahin, kung ebidensya yung sinasabi niya, ebidensya, ayan na. Nasa mata niya na talaga ang ebidensya sa mga nangyayaring itong korupsyon. Pero tingin nyo ba mga kabirador, uunahin niya ni Bonjing Rimulya? Tingin ko, para sa sarili kong paningin, hindi siya makikialam dyan. Mas uunahin niya pa si BP Sara. Mas uunahin pa nilang sirain ang mga Duterte kaysa sa mga problemang nangyayari ngayon. As Ombudsman, you can only prosecute those na meron ka ebidensya. So kung may ebidensya, laban sa administrasyon ngayon, after na sila kapag katapos ng kanilang termino, ang Ombudsman Boying Rimulya ay hindi magdadalawang isip para ipurso ang kaso. Yun ang susumpaan natin tungkulin eh. Pag tayo nanumpa, syempre sa Diyos na tayo nananagot. Tingnan natin kung masusunod mo ba yan. Bigyan natin siya ng benefit of the doubt. Ng iba. Tsaka sa taong bayan. Okay. Ang dami pong problema. Nataon po na kayo ay ombudsman, na talagang ombudsman sa panahon na to na ang corruption, actually nandiyan naman na ang corruption, pero yung pagsambulat ng corruption na ganitong magnitude ay unprecedented. Ika nga, how do you prepare for this, ombudsman? Anong klaseng ombudsman? Opo, kasi go ahead po. Anong klaseng ombudsman ang aasahan namin? Kasi kung gustong paliwanag sa nangyayari ngayon. Go ahead po. Kasi naging usapin ang state witness, di ba? Opo. Ang state witness natin, kung sino maging state witness. Pero hindi na contemplate na mga gumawa ng batas na pwede palang mag-krimen ng 100 na krimen ang tao. O kaya 200 na krimen o 300 na krimen. Kaya yung blanket immunity question pa yan kung pwede ibigay ng DOJ. Kasi nga ito ibang magnitude na itong krimen na to eh. Ang contemplate ng batas sa state witness ay isang tao kasama sa krimen, siya magsasalita para ma-convict yung iba. Tsaka hindi siya most guilty. Pero ito kasi isang conspiracy na ang krimen ay daan-daan. Kaya, paano ka magkukuha ng state witness? Paano ka magka-qualify ng state witness? Pinag-uusapan yung state witness. Ayun na. Ano pala yung mga diskaya? Bakit ayaw gawing state witness ni Bonjing Rimulya? Si Master Sergeant Orly Gutisa.
capable na maging state witness, pero anong nangyari? Sinisiraan nyo pa. Tapos ngayon, ito, pakinggan pa natin. Isa yan sa mga dialogue na gagawin namin dialogue sa Supreme Court tsaka sa Judiciary sa simula ng aking termino. Kailangan makipag-dialogue kami kasi marami kami kailangan pag-usapan. Ang isang kailangan namin pag-usapan, yung continuous trial kung i-grant nila. Kasi nga, kung gusto ng taong bayan na mabilis ang proseso, kailangan tuloy-tuloy araw-araw ang kaso. Inumpisahan na namin sa DOJ yan na mag-case build-up para pag nag-file kami ng kaso, ready kami for trial. Sana ganun din ang mangyari pagdating sa judiciary. Siyempre, ang expectation ko, meron tayo mabibuild up na kaso para ma-file natin at ready tayo i-trial at i-convict yung tao. Actually po, interesting na lahat na yata ng mga opisyal o pati mga kontraktor na nakaladkad dito, gustong maging state witness. Lahat sila. Nag-uunahan pa. Kaya lang hindi na, pag nung pinag-aaralan namin, nag-uusap kami ng magagaling na abogado ng DOJ, yun nga yung aming katanungan. Ito ba ay saklaw ng batas ng state witness kung daan-daan ang krimen? Kasi pwede mo siyang, ang kinontemplate ng batas, isang krimen lang paano to? Talagang daan-daan na krimen. So, ibig sabihin nito, ang sinasabi niyang daan-daan ng krimen, mga diskaya. Sabihin na natin, hindi na pwedeng isalis ang mga diskaya sa state witness. Mayroong isang witness, whistleblower na nagagalang Master Sergeant Orly Gutesa ang dapat maging state witness kasi hindi naman siya nakinabang sa pera na yan. So yun mga kabirador, lumayo na po yung ating usapan. So anong masasabi nyo doon? Ito ba si Boyeng Remulla ay para sa bayan o para sa mga Marcos lang? Okay, comment nyo lang mga kabirador. Don't forget to like, share, and subscribe.